Ayun guys, good morning. Kakahatid ko lang kay Langga Rachel papuntang school sa klase niya. So, ang nangyari po medyo na-late siya ng konting oras. No? And gagawa lamang po tayo ng konting update dun sa pa-check up ni Jericho. So ayun po sa awa ng Diyos for the third time na pabalik-balik po kami ng hospital is na-CT scan na rin siya, no? So kahapon ho, pinaka-last chance na lang talaga namin yung tuturukan siya para makatulog, no? Pero nung nakausap namin yung doktora na tuturok sa kanya ng pampatulog, nagdalawang isip po kami dahil kailangan po pala ng talagang attention medical ni Jericho. Like pag naturukan siya, merong mga specialists or mga professionals, doktor na professional na nakaantabay, no? Natitingin lang sa kanya. And then po doon, meron ding ambulance na dapat nakatutok sa kanya, na para sa kanya lang talaga. So nagdalawang isip po kami kung patuturokan namin or hindi, dahil yung nanay naman po, kung nakikita po ninyo yung sitwasyon, sa amin din po nakadepende kung anong magiging desisyon. So mahirap po mag-desisyon kami. So kahapon, buti na lang sa awa ng Diyos, no, inuwi muna namin yung mag-ina, si Jericho at si Lovely sa bahay. And then nung umarte na yung bata, so hinayaan lang namin siyang umiyak ng umiyak para mapagod. So pagdating namin ng hospital, nagising na naman siya. And sabi ko, wag na lang ilabas doon sa clinic dahil aircon para makatulog ng mahimbing. So alam niyo ba yung tuwa nung lumabas si Ma'am Andy tsaka yung mag-ina, at ibinalita ko sa atin na successful, no? Na CT scan yung bata, si Jericho. So ayun, tuwang-tuwa ho kami. So ang problema na lang naman namin ngayon is yung ihi ng bata, kasi talagang kunting lang siya kung umihi. So there is certain amount ng ihi para matest. Then hanggang 30 minutes lang yung validity yung ihi. So dapat pagka-ihi niya, bago makakatapos ang 30 minutes, madala na ho namin doon sa clinic. So today ho, sabi ko magmotor na lang sila at wag nang isama yung mag-ina. Ang dadalhin na lang ho nila is yung ihi, no? Mas mabilis. So kaya naman ng 30 minutes takbuhin ang San Pascual at Daet kapag ka nakamotor, pero sobrang bilis na po ng takbo na yon. Pero yun na lang po talaga yung tanging magagawa para ma-examine si baby Jericho, yung mga result, mabasa na ni doktora, and mabigyan na siya ng tamang gamot, vitamina, no, para bumalik ho, or actually ganoon na siya kaliit pala nung ipinanganak, 0.4 lang, 3 pounds siya nung ipinanganak. So ngayong 9 months na siya is 3.4 pounds lang siya, so 0.4 lang ho yung nadagdag. So ang mangyayari ho, talagang tututukan ho siya ng atensyong medical, mabilhan siya ng gamot at pabilhan ng vitamins para maging malusog ho yung pangangatawan ng bata, no? So nagpapasalamat po tayo siyempre sa pamilya Monleon sa nagpaabot kahapon ng mga kagamitan, pang kusina, pampaligo, panlinis, panlaba, mga damit, siyempre kumot para sa mga bata. And siyempre sa mga anonymous sponsor na nagpaabot din ng kanilang cash assistance na ayaw na hong magpakilala. Siyempre kay Tita Cecilia Corilla na isa sa malaki-laki ang ibinigay para sa check-up ni baby. So pero kulang pa rin ho, kulang pa rin, at talagang nagsusumikap po ang inyong Langga Rachel na mapag-ipunan at makabili ng gamot para kay baby Jericho. Ganun ho niya kamahal ang bata, no? Pagdating kasi sa bata, ang inyong Langga Rachel talagang hindi ho natitiis ang bata, no? Kung nakikita nyo naman na inaalagaan niya kahit sinong bata pagka nasa mission siya, no? Yung may mga yung sa Manide, nakita nyo naman na hindi ho siya yung naiilang or nandidire, kasi yung iba nandidire, pero ang inyong Langga Rachel talagang kinakarga, niyayakap niya ho yan, So patuloy lang po nating suportahan ang lahat ng charity works, charity event ni Langga Rachel, at
patuloy din po nating panoorin ang kanyang channel dahil po dyan marami pa po siyang matutulungan. Ayan lang po ang ating konting reaction video sa pagtulong ng inyong langga, Rachel. Maraming salamat po. Ingat po kayo at ingat din kami. God bless us all. Thank you so much.